Alam mo, mainit na mainit ngayon si Pastor Kibuloy. Pati kayo, attorney, paano bang itatawag ko sa inyo? Attorney Mark Tolentino, Kuya Kuya Mark, Mark? Kuya Mark, Kuya Mark, Kuya Mark, Kuya Mark, So, syempre, no, dahil napaka exciting po nung pagtanggap nitong pagtakbo ni Pastor Kibuloy, yung pagtanggap ng taong bayan sa pagtakbo ni Pastor Kibuloy. Ngayon, meron ba tayong mga aabangan patungkol dito sa campaign ni Pastor Kibuloy? Of course, Coach Oli, yung campaign period, matagal pa, February pa. But bago ang campaign period, kailangan natin mag-organize. So yung sino yung ma-assign sa mga per regions, yun ang pag-usapan natin. Pag-usapan pa namin ni Pastor, so anong gagawin natin sa per region, ano yung approach of the campaign, ano yung messaging, ano yung kulay, yung color niya, kasi kailangan natin ng isang color na para makita mo yung color na yan. Alam mo na, Pastor Kibuloy yan. Yung mga tagline. So yun pinag-usapan naman namin, yung mga tagline, ano yung kulay, ano yung strategy, ano yung approach of the campaign. So kasi nationwide campaign po ito, sabi ko nga ni Pastor na ang campaign po natin, Pastor, yes, we will remind all the members ng KOJC, but hindi po tayo doon mag-focus, Pastor, kasi in fact, kahit hindi tayo mag-campaign sa members ng KOJC, iboboto po kayo ng KOJC members. Ang i-campaign po natin, yung outside KOJC. Of course, the members of the KOJC will support you. Outside of KOJC, doon tayo mag-support, mag-focus. Sino yun? Yung mga DDS, mga Duterte supporters, i-focus natin yan. Yung mga tao na naniniwala po sa kay Pastor Kibuloy, i-campaign po natin yan. Yung mga neutral na hindi pa alam kung sino iboboto nila. Focus din tayo dyan. And of course, yung kahit na yung mga pro-BBM, i-convince din natin na i-support si Pastor Kibuloy. So yung mga focus natin for the campaign. So I repeat, the DDS, yung mga Duterte supporters, yung mga maisong organizations, yung mga parallel group nung panahon ni Sara Duterte, nung tumakbo si VP Sara for Vice President, yung mga parallel group. So doon tayo mag-focus. Yung mga neutral, sabi ni Pastor, paano naman yung mga BBM? Of course, we still need to support them. We still need to campaign for them. Baka open-minded pa naman yung mga tao. So, hindi tayo mag-focus lang sa mga tao na naniwala sa inyo. Yung kahit na yung hindi pa naniwala sa inyo, mag-campaign din tayo sa kanila para at least man lang mag-convince natin sila na kailangan natin na isang Pastor Apollo Kibuloy sa Senado this coming 2025. Paano natin makukonvince, attorney, no? Kuya Mark, yung halimbawa bagamat maraming kahit hindi kareliyon nila nagko-comment nga na gusto nila si Pastor Kibuloy. Pero yung mga nasa gitna na hindi naman kareliyon, at paano natin makukonvince yung ibang religion to vote for or to support Pastor Kibuloy? Very simple lang. Yung sino ano pagkatao ni Pastor Kibuloy. So, ipakilala natin si Pastor Kibuloy, kung sino talaga siya, despite yung mga negative na mga news dyan, of course, bias naman yung iba dyan. So, ipakilala natin si Pastor Kibuloy bilang isang tao, bilang isang Pilipino. So, doon tayo mag-focus. Then, of course, mag-focus din tayo sa mga plano ni Pastor Kibuloy, yung mga platform po niya, yung mga legislative agenda niya, kung maging senador siya. So, yun ang kailangan natin explain sa taong bayan. So, kasi kung mag-explain po tayo sa mga members ng KOJC, yes, they will support you, Pastor. So, kailangan natin yung mga outside KOJC, doon tayo mag-focus sa campaign, and the members of the KOJC will help in the messaging, will help in the campaign. So, hindi natin sila i-campaign. Kung hindi, ang members ng KOJC, sila mismo ang mag-campaign for Pastor Kibuloy. And yung mga neutral na hindi alam kung sino iboboto nila, kailangan natin ipaliwanag. Ano yung program of government ni Pastor Kibuloy? Ano yung strategy, yung strategy in the campaign? Paliwanag din natin kung sino ba talaga si Pastor Kibuloy. Kailangan natin ipakilala. Kasi of course, yung iba dyan, hindi pa narinig na pangalan ni Pastor Kibuloy, but hindi pa siya kilala. So, yung mga naniwala ni Pastor Kibuloy will help Pastor Kibuloy in
messaging. Paano ipakilala si Pastor Quiboloy sa taong bayan bilang isang tao, bilang isang Pilipino, and the future and the next senator of the Philippines. Yun tayo mag-focus in the campaign. Alam mo, Kuya Mark, kasi yung parte na yan medyo posible, no? Kasi nakikita naman natin na maraming ibang reliyon na talagang nag-commit pa na hindi lang iboboto kung hindi ikakampanya pa si Pastor Quiboloy. O yan, medyo madali. Pero ito yung medyo nabanggit mo kanina that even the BBM supporters. So halimbawa lang ha, pero malabong mangyari. Pero halimbawa, ako ay panatiko na maka-BBM. Kahit na palpak ang flood control, kahit na palpak ang kanilang bangagwar, at ako'y gusto ko rin, basta wag mong gagalawin si BBM kahit ano mangyari. How can you convince me to support Pastor Quiboloy? Philippines is a democratic country. Hindi naman pwede na lahat sa administration, doon lahat sa Senado, pro-BBM. Kailangan natin ng isang fiscalizer. Kailangan natin to check, may yung tinatawag na check and balance. That's part of democracy. So hindi pwede natin sabihin, BBM yan, hindi natin mag-campaign dyan, sayang oras natin. Hindi. Yung mga close-minded o yung mga panatiko ni BBM, kailangan din natin i-campaign, kailangan natin ipakilala si Pastor Quiboloy bilang isang tao para at least mapag-isip sila. Yes, maybe they will vote majority of the senators na pro-BBM, but kailangan din sa isang democratic and republican country na isang neutralizer, isang fiscalizer. Kung sino man yan, walang iba kundi si Pastor Apollo Quiboloy. Alam mo, gusto ko yung sagot ni Kuya Mark, no? Gusto ko yung sagot mo. Kasi we have to admit, no? Lahat naman tayo nagkakamali eh. And nakita naman po natin, and even I think Pastor Quiboloy, even SMNI, no, na naging part ng nabudol din eh. No? So kunwari, halimbawa ako'y maka BBM, no? At paano kung may mali pala ako? Gaya nung nagising na iba, no? Syempre kailangan natin ng check and balance. Okay, tama. Okay. Yung nagising, i-campaign natin yan. Paano naman yung very fanatic kay BBM? I-campaign pa natin. Yes, i-campaign natin. Pakilala natin si Pastor Quiboloy sa yung mga panatiko ni BBM, yung mga panatiko sa pro-administration. Kailangan natin pakilala kasi hindi pwede na isang Senado, lahat sila dyan pro-BBM. In a democratic country, in a republican country, kailangan natin ang check and balance. Yun. So sino ba ang mag-check and balance? Kasi kung lahat na lang pro-BBM, pro-administration, baka prone to abuses, prone to corruption. Correct. So in a democratic country, hindi naman ibig sabihin na BBM ka, hindi mo na iboto si Pastor Quiboloy. Kahit BBM po kayo, kahit pro-administration kayo, kailangan natin ng isang fiscalizer sa Senado. That's why, yung mga members ng KOJC, yung mga naniwala na KOJC, hindi lang tayo mag-focus in our campaign sa mga neutral o yung mga pro-Duterte, DDS, or pro-Quiboloy. Kailangan din na tayo to expand more. How to expand more? How to share the messaging that Pastor Quiboloy, kailangan natin na isang Pastor Quiboloy sa Senado. Kailangan natin na i-share yung ating idea, pakilala, yung mga panatiko ni BBM, including yung mga na nagising sa katotohanan na naging neutral na or ayaw na magkampi kung saan sila, or yung mga panatiko ni BBM, kailangan din natin sila i-campaign, ipakilala natin si Pastor Quiboloy. Kung ikaw ay siguro, kung tayo ay isa doon sa gusto natin ng check and balance at kahit tayo ay maka-BBM, no, siguro ang the best na pwedeng pang check and balance na alam naman natin ay bagamat maka-Duterte pero nasa gitna, ito si Pastor Quiboloy. Tama. Kasi hindi naman siya yung traditional politician na tumulong kasi tatakbo, no? Actually, ang tagal na niyang tumutulong
Tapos nung panahon pa ni PRRD, wala siyang kinuhang posisyon. Tama, Kaya siguro kung meron man sa mga PDP or or sa opposition matatawag natin na siguro pinaka-safe si Pastor Kibuloy dahil bago I mean, ang dami nang napatunayan at walang planong tumakbo, tumulong matagal na. If you check Coach Oli, yung mga tumatakbo, dami doon mga recycled candidates na pabalik-balik kahit mga hindi na tumanda o kahit tumanda na sa Senado, bumalik na naman. Iba naman. Kailangan natin ng iba naman. So yung iba na yan, yung tao na may resibo, yung tao na may pinatunayan na hindi yung mga nangako lang. Kasi yung iba mga tumakbong senador diyan, nangako or mangangako pa lang sa taong bayan. Si Pastor Kibuloy, hindi na niya kailangan mangako. Kasi pinakita na niya sa taong bayan yung kanyang mga advocacy, yung kanyang pagtulong sa mga ordinaryong Pilipino, education, sa mga IPs, binigyan niya ng boses, yung mga kabataan, binigyan niya ng opportunity to have a good employment. Yun, yung kanyang tinatawag na lesson, yung moral lesson na binigay niya sa mga Pilipino. That's more than enough. Not to mention the biggest dome in the world. Makatulong yan in our tourism, in our economy, makatulong yan. Hindi na to mention the discipline, the mindsetting of the members of the KOJC. Also, yung sa Tamayo, makita natin yan. Kung kaya ni Pastor Kibuloy, nung private citizen pa siya, how much more kung maging member na siya ng Senado, maging boses na siya sa mga tao na walang mga boses, maging boses na siya sa yung mga ordinaryong Pilipino. And, of course, Pastor Kibuloy, hindi na siya maging boses. Handa po siyang makinig sa mga hinaing na taong bayan. You can check majority of the senators, hindi nakikinig yan sa mga hinaing ng taong bayan. But Pastor Kibuloy, madaling napitan and handang makinig sa hinaing ng ordinaryong Pilipino. Alam mo, napatunayan namin yan, Kuya Mark, kasi kahit kami banateros, especially si Banat Bay, yan ay talagang tumutulig kay Pastor Kibuloy, especially nung naging supporter ng Bangag, no? Talagang tumiligsa kami. And yet, in-invite kami para tingnan ang KOJC, ang Kingdom, no? Ibig sabihin, willing siya to listen kahit doon sa mga bumabakbak sa kanya, no? And that's why Coach Oli, masabi ko na ito bago ko makalimutan, na si Pastor Kibuloy hindi hadlang. Hindi magiging disturbo sa administration. Kung hindi maging part pa siya ng solusyon. Sa dami-dami ng problema ng Pilipinas, Pastor Apollo Kibuloy will be part of the solution sa lahat ng problema ng taong bayan. So, yung mga iba dyan na maging hadlang siya, hindi. Kung hindi, maging fiscalizer pa nga siya sa sa administration to avoid any abuses, to avoid any corruption, maging fiscalizer siya sa Senado. Naalala ko nga, Kuya Mark, yung huling nagkita kami ni Pastor Kibuloy at sinabi ko, hindi ko alam kung nakinig siya sa akin or marami na nagsasabi sa kanya, no? Pero nung inatid niya kami sa van going back sa airport para bumalik na Manila, sinabihan ko siya, Pastor Kibuloy, sana ay tumakbo ka bilang senador sa darating na 2025 election. Alam mo, sagot niya, ngumiti lang. Hindi siya umagri, hindi niya rin ni-reject, no? Pero ngumiti siya. Kaya isa po ako dun sa tuwan-tuwa nung nalaman kong tatakbo siya. Ngayon, pag-usapan natin yung campaign. Kasi marami na nag-aabang. Di ba? Sabi mo nga, sa bawat region, sa buong Pilipinas ay ikakampanya natin. Ngayon, nag-aabang na yung mga supporters at saka yung mga naniniwala at saka yung mga taga-subaybay natin na nakita kung paano nanindigan si Pastor Kibuloy dyan sa Davao. So ano ba yan?
Iikot ba tayo sa buong Pilipinas, or ang campaign natin is through SMNI lang or through No. social media, no? Ang suggestion ko ni Pastor Kibuloy, the people, yung mga tao, ang mag-campaign for him. Kasama na doon, special mention, the Banateros. Sabi ko, salamat. the Banateros, special mention, of course, kasama po tayo dyan. So, hindi lang sa buong Pilipinas, kasi may mga Pilipino sa mga OFW, puntahan po natin yan, na kailangan natin ibigay ang message, ang mensahe ni Pastor Kibuloy, na siya ang maging boses ng mga OFW. So, I don't know kung hindi pa finalized, but ito yung suggestion ko sa kanya, na mas maganda may mga forum doon sa mga OFW, sa Hong Kong, sa Singapore, yung mga sa Malaysia, yung mga may maraming mga Pilipino, and of course sa Pilipinas, buong Pilipinas. So we will be the messenger of Pastor Kibuloy, and of course may mga organization din tayo. So you should have a proper organization per region, per city, and we should have of course the social media group natin, na may mga group chats po tayo, how to campaign for Pastor Kibuloy, na hindi na pwede na I will vote for Pastor Kibuloy. Kulang po yan. Kailangan, I will vote and campaign for Pastor Apollo Kibuloy. So yun ang gagawin po natin. Kasi yung iba dyan, I will vote for Pastor Kibuloy. Thank you, but we need more. And what is that? Vote and campaign for Pastor Apollo Kibuloy. Yun, abangan. So abangan nyo abangan nyo. Baka makapag-ikot tayo sa buong Pilipinas, yung team Pastor Kibuloy. Iikot sa buong Pilipinas, tulungan nyo kami. Hindi lang iboto si Pastor Kibuloy, kakampanya din. Siguro sa ibang bansa din, nabanggit ni Kuya Mark, sa Malaysia, sa Hong Kong, Japan, at marami pa. Marami tayong, lalo na maraming members. Yung mga maraming OFWs, puntahan po natin yan. So that is my suggestion, and hopefully pakinggan po tayo ni Pastor Kibuloy, kasi yun ang sinabi ko sa kanya in our last meeting, na hindi lang pwede tayo tumakbo lang. Kailangan po tayo, hindi po tayo pwede magkumpiyansa. Winnable po si Pastor Kibuloy, but hindi po tayo magkumpiyansa na okay na, tapos na. Hindi. Kailangan natin, we need to exert effort. We need to exert effort na hindi lang panalo, kung hindi at least man lang number 1, number 2, number 3 si Pastor Kibuloy. But of course, our objective is number 1 si Pastor Kibuloy, kasi siya ang maging boses ng ordinaryong Pilipino. Siya ang maging fiscalizer doon sa Senado, and hindi maging abuso ang Senado sa yung contempt power nila, yung legislative power nila. Kung hindi, boses si Pastor Kibuloy, ni Juan de la Cruz, ni Maria, ni Pedro, yun ang focus ni Pastor Kibuloy, yung mga ordinaryong Pilipino na walang boses sa Senado. Siya ang maging boses doon sa Kongreso o sa Senado. Yun, maganda yan. Pero etong kampanya, I know it's too early to ask. Too early. Pero yung pag-ikot ba natin, yung team Pastor Kibuloy ay yung independent or kasama tayo ng PDP? And tanong ko na rin yung pangalawa, mabanggit ko bago ko makalimutan din. Madalas ko masabi yan na dapat mag-number 1 si Pastor Kibuloy. Bakit kanyo? Kasi alam naman natin medyo mainit sa kanya ang gobyerno, iwas daya na lang. No, kung sakaling madadaya siya at talagang nag-number 1 siya, at least number 2. Papasok sa number 2, number 3, number 4, number 5. But still, pasok as senator. So mahihirapan silang dayain. Kitang-kita nyo naman na hindi ko na kailangan ipaliwanag. Talagang pinag-iinitan si Pastor Kibuloy. That's why, Coach Oli, hindi na natin pwedeng iboto si Pastor. Kailangan natin i-campaign. And after the election, after pagboto natin, hindi tayo pwedeng magkumpiyansa. Kailangan bantayan po natin ang boto natin. So we will act as the watcher of Pastor Apollo Kibuloy, yung boto po niya. Every precinct sa buong mundo, sa buong Pilipinas, yung mga OFW, check natin yung mga presinto doon, sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Dapat may tao tayo sa lahat ng presinto sa buong Pilipinas. Bantayan po natin ang boto ni Pastor Kibuloy, na sana hindi siya madaya, hindi mabawasan yung kanyang boto, kung hindi, intact po ang boto ni Pastor Kibuloy.
Yun, bigyan mo ako ng presintong babantayan. Bantayan natin yan. And I'm sure, pati buong Banateros ay magbabantay para masigurong hindi madadaya si Pastor Kibuloy. Yan, patungkol naman dun sa, iikot ba kasama ang PDP or... Hindi. Actually, we are still on the process pa kung with respect to the magiging potential guest candidate pa si Pastor Kibuloy. But of course, Pastor Kibuloy, I'm sure, is very welcome sa PDP laban. But still on process pa na magiging guest candidate si Pastor Kibuloy. Same also sa mga ibang mga kandidato na maging potential candidate, maging potential guest candidate. Like for example, si Governor Chavit Singson. May iba pa doon na si Marcoleta, si Congressman Marcoleta. So yun ang mga potential guest candidate. Kasama doon si Pastor Kibuloy. So they are still on the process of doing it. But of course, sasama tayo sa campaign team of PDP Laban, but kailangan mayroon din tayong sariling campaign team. Hindi tayo pwedeng maging dependent lang sa PDP Laban. Kung hindi, we should act, yes, parallel system style. We will join the PDP Laban in the campaign, but of course, we can campaign sa team natin. Yung Pastor Apollo Kibuloy team, we also do the campaign. So, depende sa schedule. So, tingnan natin ang mga schedule. There will be proper coordination. So, tingnan natin. Basta may objective natin, ma-share natin ang messaging ni Pastor Kibuloy. Yung kanyang plataforma, yung kanyang legislative agenda, ipakilala po natin siya bilang isang tao, bilang isang Pilipino, and bilang isang senador, kung maging senador, si Pastor Kibuloy. Ganda. Ganda rin yung sinabi ni Kuya Mark. Ito, yung kampanya, iikot, posible, kasama PDP, pero iikot din na posibleng independent na pwede ka na may sariling kampanya. Alam mo, ang ganda nun kasi sa na-observe ko kay Pastor Kibuloy, na-observe ko sa SMNI at sa KOJC, bilis kilos po ito si Pastor Kibuloy. Yeah. Alam mo, hindi... I'm sure na experience mo, hindi siya yung nade-delay. Always advance. Pag may sinabi yan, di ba, mapansin mo sa gobyerno, ha? O pagka, ako, ang dami ko lang nakausap na politiko. Kausap mo ngayon, oo lang, oo, delay ng delay. Si Pastor Kibuloy, ka-oo mo pa lang, binanggit pa lang ng SMNI or kaka-oo pa lang ng KOJC o kung sino man, kaka-oo pa lang. Parang hindi ka pa nakakatulog, may plano na, magme-message na, ito gagawin. Ayan hindi ko yan nalaman. Yan po ay na-experience ko almost daily. Matulin po silang gumalaw. Kaya organized. Very organized. Kaya baka mamaya, hindi sa minamaliit ko ang PDP campaign, kaya lang baka mamaya mabitin si Pastor sa campaign, magkakaroon din siya ng sariling campaign at the same time may PDP campaign. Posible, very possible yan. So, yun ang gagawin natin. Parallel system. Simultaneous sa campaign natin, sa PDP Laban, sa grupo ni Pastor Kibuloy, baka may iba pang mga parallel groups na gagawa ng mga campaign operation. So yun, simultaneous po tayo dyan. Hindi pwede tayo aasa lang sa PDP or aasa tayo sa isang parallel organization. Hindi, mismo yung grupo ni Pastor Kibuloy should have mayroon tayong sariling campaign team. Ang galing. So, this is very exciting. Daming natutuwa, daming nag-aantay. Kailan kayo Banateros iikot? Ha? Oo, kailan iikot? Oo, dami. Kailan iikot si Kuya Mark? Kailan iikot ang KOJC SMNI? Abangan namin dito sa Dami na nga gusto magpa-member sa KOJC. Actually, pati, alam mo, ang daming na-convince na mag-abogado ngayon. Yes, dahil dun sa yung nangyari sa JMC na at yung pang-aabuso ba na ngayon nila nakita yung importance ng pagiging lawyer, no? Yes, tama. So, ang gagawin natin pala sa campaign, of course, we will be the messenger of Pastor Kibuloy. Sabihin natin yung lahat ng message po niya sa mga taong bayan. Same time, hindi lang salita. May mga kanta about Pastor Kibuloy. Gagawin natin kanta, yung kanyang plataforma. Para mas madali mapasok sa utak ng taong bayan through music. So, gagawa tayo ng music about the platform of Pastor Kibuloy. Music about the life of Pastor Kibuloy. I think mas mabilis yan maintindihan ng ordinaryo Pilipino. Babasahin natin yung sulat kamay kasi may sulat din siya sa Banateros eh. Siguro sa kampanya may sulat din siya, sulat kamay.
Then, i-explain natin sa... Explain natin, isa-isa. Mayroon tayong tinatawag na mga vocal person, mga speakers, mga speakers bureau. Of course, may mga ganun yan. But of course, kailangan din ng mga singers na kakanta, yung kanyang message will be converted into music para mas mabilis maintindihan ng mga masang Pilipino. Yun. So, eto naman, baka siguro, hindi ko alam kung naitanong mo na to kay Pastor, kung masasagot mo ngayon, or kung hindi pa, siguro maipahatid mo tong tanong na ito. Kasi ito naman ay sa lahat ng mga nai-interview ko, kahit sa SMNI or sa personal, ito lahat tanong ko. No? So, ano to, hindi pa tama kay Pastor, hindi rin bias. No? Kasi maraming plataforma si Pastor. Tama. At magaganda yung kanyang mga pangako. Pero hindi lingid sa lahat, allergic na po ang tao na mabudol. Kasi talagang big time po yung pagkakabudol sa mga Pilipino ngayon. Ngayon, kung hindi ba niya magagawa yung kanyang mga pinangako, willing ba siya mag-resign ng kusang loob, hindi na aantayin ng panawagan ng taong bayan? Kaya niya bang ipangako? Kaya niya bang pumirma o kung anong klase na to convince the people na kung siya ay budol? Naniniwala akong hindi. But kung sakali hindi niya magawa ang kanyang pangako, is he willing to resign? Sa pagkakilala ko ni Pastor Kibuloy, mahiyain po yan. Kung hindi niya kayang gawin ang kaniyang mga pangako, siya na mismo ang mag-resign. Sa pagkakilala ko sa kanya. But of course, I need to ask permission pa sa kanya to give this statement. But sa pagkakilala ko sa kanya, si Pastor Kibuloy hindi budol. Si Pastor Kibuloy, kung anong sinasabi niya, tutuhanin po niya. Hindi siya sinungaling na tao. So I'm sure, siya na mismo, hindi na kailangan ng perma. I'm sure, kung hindi niya ginagawa yung kanyang mga pangako sa taong bayan, siya na mismo ang mag-give way. Siya na mismo ang mag-resign. Alam mo, nabanggit mo na rin yung pagka-personal mong pagkakilala sa kanya, no? Ako talaga, talagang i-vouch ko po si Pastor Kibuloy. Hindi po yan budol. Pag may pinangako yan, hindi ka pa nakakatulog, ginagawa na. Yes. Na-observe ko yan. Hindi yan gagawa ng bagay na on time. Laging advance yan. Pag may pinangako yan, advance. No? So, pero syempre, kailangan natin ipaliwanag dun sa mga hindi nakakilala nga kay Pastor Kibuloy. So, siguro, antayin natin na sagot. Maybe may part 2 tayo ng interview kay Atty. Tolentino. At paano sasagutin ito ni Pastor Kibuloy? Doon sa mga hindi katulad natin, hindi siya kilala. Na, teka muna, baka budol ka. Paano kung budol ka? Kaya mo ba na anong convince mo kami na bababa ka talaga dyan ng kusang loob, di mo na kami kailangang manawagan? That's why lahat ng mga sinasabi ko in behalf of Pastor Kibuloy, kailangan kailangan ng clearance po niya. Like for example, nung nag-file tayo ng COC, wala po tayong hinanda na speech. Lahat na sinulat ko sa isang folder, notes ko po yun sa lahat na sinasabi niya sa akin 1 day before the filing. So nag-usap kami October 7, nung nagsalita siya, lahat ng sinasabi niya, na may notes ako, notes. Sinulat ko lahat ng notes. Pagkatapos, yung speech ko nung October 8, nung nag-file po tayo, binigyan tayo ng almost mga 3 minutes yun, nagsalita. Based lang sa sinasabi ni Pastor. Hindi yun na galing sa akin. Lahat ng sinasabi ko is actually galing sa sinasabi ni Pastor. That's why I cannot talk na sa akin, kailangan with his clearance. So, for example, may sinasabihin ako, siguraduhin ko na kailangan galing yun sa words galing yun talaga kay Pastor Kibuloy. Yun. So, last message po, no? Bago tayo pumunta doon sa susunod na topic natin, siguro, pagka message mo, imbitahin mo na rin sila doon sa pelikula natin. Uy, pelikula natin. Yes, of course. Aside sa pagiging lawyer, naging actor po tayo sa isang pelikula. This is a fictional movie. Title dyan is WPS, the West Philippine Sea. The movie is a fictional movie. It's an action, fiction, may romance.
kasama natin doon. Of course, maging guest natin ngayon, maya yung mga Raimundo Brothers, nandun yun. Oy! Si Lance Raimundo and Ronnie Raimundo, yung singer. Nandun din si Diana Meneses. Yung mga sexy stars natin, nandun din. Si AJ Rabal. Abangan yan mamaya. Si Aliana Misola. So, yun ang mga tinatawag na lead cast doon sa West Philippines. Kasama ako doon. Hindi naman main cast ako dyan, but hindi naman tawag the extra, but special participation tayo dyan. So, ako yung presidente ng isang bayan against Philippines. So, yun ang role ko doon na naging kaibigan ng Pilipinas. So, it's purely, but wala akong role ko na bilang presidente lang. Hindi ako kasama doon sa romance, sa action, wala. So, I just talk about the relationship of Philippines and one country na naging kalaban ng Pilipinas and nag-join na, tumulong sa Pilipinas. So, yun ang takbo ng kwento. And mapapanood po ito sa Viva One, sa stream Viva One, and of course sa cable, sa social media ng DCRH TV and radio. So, manood po kayo. And this is just a fictional but very good movie and TV series sa lahat po ng mga Pilipino. Yo, mamaya pag-usapan po natin 'yan, ano? So, yes. Maiksing tanong lang at maiksing sagot, Attorney Mark. Papayag ka ba kung may kissing scene ka? Depende kung sino kahalikan natin. Sige, so hiwalay-walay muna tayo. Abangan nyo po yung next interview natin kay Attorney Mark Tolentino. Mamaya lang yan. Magandang hapon po sa lahat. Hello, good afternoon.